ng kaluluwa. Criteria, requirements, malinaw. He that believeth in me, if though he were dead, yet shall he live. He will live again. So, hindi requirement yung magpakabait. Hindi requirement yung maging religious. Hindi requirement yung napaka-super holy. Lagi sa simbahan. Hindi yon ang requirement para tayo ay maging kasama ng Panginoon in the afterlife at mabuhay na muli. Ang criteria lang niya, he that believeth on me. Let's hang on to those words. Panghawakan natin yun. Even in our deathbed, even while we are already breathing our last breath, panghawakan mo yun, Lord, you said in John 11:25 na ang criteria mo, I know na ang aking buhay is not the best. Hindi ako napakabait na tao, hindi ako napakabanal na tao. I am nothing. I will consider I'm worthy of condemnation. Kaya lang, pangahawakan mo ito. Ang pangako mo, pag sumampalataya lang ako sa iyo, kahit ako'y patay na, bubuhayin mo ako ulit. At kung ako ay buhay pa, hindi ako mamatay. So, very simple ang requirement ng Panginoon. At bakit ganon? Because salvation is by grace. By works. Yung panghawakan, Ephesians 2:8-9, not by works. For by grace are you saved through faith. And it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Sabi sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Ang kaligtasan, ang pagpunta sa langit, ang pagiging kapiling ni Kristo pagkatapos ng buhay na ito, ay kahabagan ng Diyos. Hindi dahil, alam ko, sa langit siya kasi ang bait-bait niya eh. Hindi yun. Maling basihan yun. Na porket mabait ang isang tao, ang daming mabait na nasa impyerno. Ang daming religious na nasa impyerno. Kasi wala silang Kristo. Pero oras na ikaw ay na kay Kristo, nahabag sa iyo si Kristo, binigyan ka ng biyaya ni Kristo, anuman ang nangyari sa buhay mo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Yan ang panghawakan natin. Yung pangako niya. At ngayon, ang tanong, believest thou this? Naniniwala ka ba na si Kristo ay kaya kang iligtas at pwede kang iligtas kahit na sabihin na natin hindi ka ang pinakamabait sa mundong ito. Kahit na may kasalanan ka, kaya kanyang patawarin. Naniniwala ka? Kasi yan ang sinabi ni Kristo. Hindi yan sinabi ko. Pag nagtiwala ka kay Kristo, ang buhay mo, hindi yan ang bibigyan natin ng weight ni Jesus Christ. Hindi yung righteousness mo, kundi nagkaroon ka ba ng relasyon kay Kristo? May relasyon ka ba kay Kristo? Yun ang importante. If you have a relationship with Christ, andun na ang relationship mo sa buhay na walang hanggan. Andun na yung biyaya ng Diyos. At andun na yung kahabagan ng Diyos. At yan ay sure. Dahil binasa natin, nung nandito pa siya sa lupa, sinabi niya yan. Words niya yan. Hindi ko words yan. Hindi yan ang Baptist religion. Kaya kami naniniwala dyan kasi nasa Bible. Hindi yan pagiging Catholic, Protestante, Iglesia, or whatever. It is believing in the words of Christ. Importante kay Kristo. Importante sa Ama. Believest thou this? Naniniwala ka ba dito? At sa puso mo, pag sinabi mo lang, yes, I bow to you. Salamat, Panginoon. Ganun lang pala kasimple. Ang pagkakapaligtas, hindi pala kailangan ng kabaitan. Kailangan ng kabaitan pagkatapos ng maligtas. Hindi tayo nagtuturo dito na kahit walang iya ka, pwede kang maligtas. Hindi yun.
Ang sinasabi natin, pagka ang isang tao ay may relasyon na kay Kristo, binabago niya yung tao na yun para maging kawangis niya. So, meron pa ring righteousness, meron pa ring good works, but that is not the criteria. That is not the requirement para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Importante yun eh. It's that, parang sinasabi natin, alam niyo yung tinatawag na putting the cart before the horse. Diba? Nakakita na ba ka ng kalesa? Ang kalesa, ang nauna kabayo. Hinihila niya yung karwahe. Diba? So, may nakita ka bang karwahe tapos tinutulak ng kabayo? Diba? Ganon ang mga naniniwala na kailangan mong gumawa ng mabuti para kitain mo yung kaligtasan. Kahit sinabi na ng Bible, hindi ganyan ang tamang paniniwala, hindi mo makukuha sa gawa ang kahabagan ng Diyos. Kaya nga kahabagan eh. Meron bang kahabagan na kinikita? Meron bang biyaya na pinagtatrabahuhan? Diba? Pag biyaya, binibigay sa iyo, libre. Hindi mo pinagtrabahuhan, pero you don't deserve, but God gives it. So, what is now the effect? Dito sa ating binasa, sabi, he that believeth on me shall never die. Okay, dun sa una muna. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. So, kahit patay na, si Lorna, at kung ating paniniwalaan at siya ay sumasampalataya kay Kristo, bago siya namatay, ay makikita natin siya ulit. Pagdating ng panahon na either tayo ay namatay din at may relasyon din tayo kay Kristo, magkikita-kita tayo sa harapan ni Kristo. Gusto mo bang ma-meet ulit Mrs. mo? Then you have to be sure you have a relationship with Christ. Because if she has a relationship with Christ and you don't have, hindi kayo magkikita. Doon ka sa kabila. Siya doon sa kabila. Diba? So kung gusto mo makita ulit siya at magmahalan ulit kayo sa harap ni Kristo, you must know that you have everlasting life and this life is given by the Son of God. Not by works. Hindi ko sinasabing magpakabait ka na ngayon. Ha? Kundi, magkaroon ka ng relation. Tumawag ka kay Kristo. Sabi mo, Panginoon, gusto ko ma-meet ulit yung asawa ko. Kahabagan mo ako, Panginoon, bigyan mo ako ng kaligtasan ngayon. So that we will be together once more because you said in your word that if I believe in you, even though I die, I will live again. Mabubuhay ako muli. At sabay kayong mabubuhay na muli. Tayo mamamatay. Kanina nakita ko dun, merong 68, merong 78. Sabi ko, 66 pa lang ako. Yung mga namatay dyan, mga nadinaanan ko, 68, 78, meron pa ako ilang years. Kasi 66 pa lang ang aking age. Pero may isang dito yata kapitbahay natin nakalagay, 37. Meron 37 years old, patay na. Ibig sabihin, walang pinipiling edad ang kamatayan. Hindi tayo pwedeng makasigurado na bata pa ako. Yan, ilan taon na siya? 64. Okay, 64 na yan. Okay lang. Hindi okay. Diba? Kasi may 37 eh. So, walang pinipiling edad. Appointment natin niya sa Diyos, siya nagtatakda niyan eh. Siya ang may kalendaryo niyan kung kailan tayo. No? Pero for sure, lahat tayo mapupunta dyan. Yung iba, bata pa. Yung iba ay aabutin ng 70, 80, 90. Praise God. Biyaya ng Diyos. Pero ito ang sure. Meron lang dalawa na kahinatnan ang tao. Life and death. Those who are in Christ before they die
will live again. Do you want to live again? Do you believe in Jesus Christ? If you believe in Jesus Christ, if you have a relationship, hindi tayo naniniwala sa easy believism na pag, I believe, tapos na. Hindi ganun. Kundi naniniwala tayo sa heartfelt relationship by calling on the name of Jesus Christ in your heart and repenting of your sins. No? Dalawa yan eh. Ginagawa yan ng Diyos sa puso natin eh. Kino-convert niya tayo eh. Hindi yan yung sa salita lang. Ang dami ngayon ng mga tao na sa salita lang, Kristiyano ako. Pero, hindi heartfelt. Kaya, baliwala din. Pero yung sabi, he that believeth, it is of the heart. It is a trust. It is something that happens in your soul. Has this happened in your soul? Pag sinabi, do you believe this? Talagang may parang nag-cross over ka from unbelief to belief. Nag-cross over ang tao. From unconcerned to concerned. From walang faith to faith. Walang tiwala sa lahat ng relihiyon. Kumbaga ang relihiyon ay passing through lang tayo to commitment of your life. Yun ang nangyayari sa taong binibigyan ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, hindi naman natin kaya yan kusain eh. Although tayo ang pananampalataya, tayo ang magsisisi, Diyos pa rin ang kikilo sa puso natin para mangyari iyan. At oras na mangyari yan, makakatango ka ng malakas. Na pag sinabi ni Kristo, naniniwala ka na ba sa akin? Naniniwala ka ba na mabubuhay ka muli kahit mamatay ka? Magbabaw yung kaluluwa mo. Yes, thank you Lord. Salamat. Naniniwala ako. Alam ko na ngayon. It gives you excitement. Alam ko na ngayon that I have everlasting life. Even though I die, I will live again. Now I know. Now it is not just something that nagpipreach lang kasi, kaya kailangan magbawa ko, makisama ako. Nakakulong na kami doon sa funeral parlor eh. Wala na akong magagawa kundi makinig. No. There is an ascent. Naniniwala ka na. Nagkakaroon ka na ng kakaibang pakiramdam doon sa salita ng Diyos. And this is not me. This is the Word of God. Ngayon, let's go to the harder part. Ang sabi ng Bible kanina, binasa natin, he that liveth and believeth on me shall never die. Ano yung sabihin nun? Ibig mo sabihin, hindi na mamamatay ang mga Kristiyano? Pagka sumampalataya ka na, wala nang kamatayan? No. Ang ibig sabihin nun, yung eternal life principle ay tinatanim na sa iyo ng Diyos. Kaya kahit ikaw ay patay, ang tawag sa iyo ng Diyos, buhay pa rin sa presensya niya. You are not dead. You are not dead in the same token as those who died without faith. Those who died na walang Kristo sa puso, they are dead. Sino yung mga tunay na patay? Sino yung mga tunay na namatay? Hindi natin kilala yung mga nandito nakapaligid sa atin na mga namatay na. Pero for sure, ito masasabi natin, sino man sa mga patay na nandito ngayon na nakaratay na walang relationship with Christ, tunay na patay yun. Yun ang tunay na namatay. Pero ang isang tao, kung siya bago namatay, meron siyang relasyon kay Kristo, hindi namatay yun. Yung kaluluwa niya ay lumipat lang ng lugar. Mula sa land of the living to the land of the living with God. Yung land of the living, yung earth. Yung land of those who are living with God by the Spirit sa kabilang buhay. So, she's still alive, she's still active, she's still worshiping God, she is still having all those memories. No?
Alam pa rin niya na may asawa siya. Alam pa rin niya na may anak siya. Alam pa rin niya yung pangalan niya. Halimbawa, kung nasa langit siya, alam niya na siya ay si Lorna, ito yung naging trabaho niya. Pero ang pinaka-importanting alam niya, nasa presensya siya ng Diyos. At sinasamba niya si Kristo, hinahangaan niya si Kristo. At ganun din ang mangyayari sa atin. Kaya nga sabi, ikalat niyo ito. Sabi ni Paul, ikalat niyo ito kasi para lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, hindi magdalamhati. Para hindi malungkot ng gusto. Ang kaibahan sa mga namamatayan na walang Kristo, na hindi alam itong nakasulat sa Bible, talagang hindi mo makaya na makikita mo parang andito, nakaluhod, humahagulo, ba't ba mo iniwan? Ganun. Pero yung may Kristo, may pag-asa, alam mo kung nasa na yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay, alam mo, hindi ganun. Dahil alam mo na he or she is at peace and still alive. So, yun ang ibig sabihin nun, he that believeth in me shall never die. Because you are still alive. Nung namatay si Lazarus, sabi, let's go to Lazarus. Bakit? He sleeps. Natutulog siya eh. O natutulog lang pala, ba't pupuntahan natin? Oh, no, he is dead. Para maintindihan nyo, yung ibig ko sabihin ng he sleeps, he is dead. Kapira. Hindi mo pala sabi, patay na. Sige, punta tayo doon para mamatay na rin tayo kasama niya, sabi ng ibang disciples. Medyo nakakatawa, no? Pero, ang ibig sabihin ng Panginoon, sa isang taong may Kristo, yung sumampalataya, may relasyon kay Kristo, you are just like sleeping. It's in another world. But you're still alive. So, believest thou this? Lahat ba tayo naniniwala sa nabasa natin, narinig natin sa Scripture? Kung naniniwala tayo, kahit po ito mo, tayo ay humingi ng unawa sa Diyos. At sabihin mo sa Kanya ang naramdaman mo sa ngayon. Dahil doon sa nabasa, doon sa narinig mo na